pagtutupod, pagbigay galang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas at tapat ang pagmamahal niya. Hindi nagmamaliw, walang kupas kailanpaman, lalo't higit wala itong kamatayan. Kaya't ang bawat isang anak niya, sa kanya'y nakadama, tuwirang akuhapin pa ang katapat at katotohanan niya, sisibol ang ligaya sa damdamin ng bawat isa. Sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa iyo, mahal na kapatid na Marianela, bilang sa pagkatao na dinadaluyan po at ginagamit ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni Mama Mary, maligayang bati. Nawa po ay hindi kayo nabagot na inip sapagkat minsan lang po magdaan ang kaarawan ng tao at minsan lamang po maganap ito sa dambana na pinaglilingkuran ng bawat isang mga nagkakaroon ng kaarawan, bagamat hindi po lahat ay napaparangalan, nabibigyan ng parangal. Bilang isang lingkod na nauna sa inyo pong naglilingkod sa oras na ito bilang Apo Conching, mas nauna po siya sa akin, subalit hindi po siya nakapagtagumpay dun sa mga unang taon niya, kaya siya po ay nagbilang pagkatao. Kaya napakabuti po ng Panginoon at di niya niloob na lubusang siya ay magbalik sa makasanlibutang gawain. Napakabuti po ng Diyos at napakahiwaga niya. Sa iyo, mahal na kapatid, maraming salamat sa isang taong patnubay sa iyo ng Panginoon, ng dakilang Ama, na sa kabila ng lahat ng mga pinagdaraanan ay naririyan pa rin at maligaya at masaya dahil may Diyos Ama. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Paano nga matututunan at maunawaan ng tao ang pag-aatas? Paano nga po ba ganang maunawaan ng tao yung atas? Iba po yung atas sa utos. Tama po ba? Iba po yung tinatawag na utusan mo yan kaysa dun sa inatasan kita. Kapag atas, pag-aatas sa paglilingkod sa Diyos ng buhay, sa Diyos na buhay. Paglilingkod na hindi mo siya nakikita, subalit na paglilingkuran mo siya dahil sa pag-ibig sa kapwa mo. Paano po ba ang paglilingkod at ano pa ang magagawa mo para makapaglingkod ka? Hindi mo pwedeng handugan ng Ama, ang Kristo, na tinanggap mo na sasabihin mo, oh eto, ang tinapay, kainin mo. Paglilingkuran mo siya na kung nakikita mo siyang nalulungkot, sasabihin mo,
Panginoon, aaliwin kita. Kapag nakikita mo siyang nagugutom, hindi mo siya makikita. Sasabihin ng tao, nakikita ko siya nagugutom. Maaring nakikita mo, parang hindi tama. Mararamdaman mo gutom siya sa pagmamahal. Subalit yung gutom siya sa pagkain, hindi po mangyayari. Kaya kapag pinaglingkuran mo siya, binusog mo siya ng pagmamahal. Buhay ba, Ama? Sapagkat hindi siya maaring dulutan ng ibang pagkain na sasabihin mong, ito pwede sa kanya ito. Ito hindi pwede. Ito pwede sa kanya, isusuot niya. Hindi po pwede. Masasambit mo lamang o maibabahagi mong paglilingkod sa kanya sa pamamagitan ng kapwa mo tao. At kung papaano ang paglilingkod mo sa kapwa mo na may katapatan, pinaglingkuran mo siya ng matapat. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya kung lahat lamang ng tao ay tuwirang makapaglilingkod ng matapat, mararamdaman na buhay ang Ama sa piling niya. Buhay na buhay ang Kristo sa kanyang pagkatao. Sa papaano po bang paraan na magiging maligaya ka sa paglilingkod? Yung bukal sa kalooban, yung hindi ka napipilitan, hindi ka pinilit. Kaya kapag bukal sa kalooban mong ibinigay ang sarili mo, nang tanggapin mo yung pag-aatas sa iyo, masaya kang maglilingkod. Tama po ba? Subalit kapag ang paglilingkod na tinatawag ay parang napipilitan ka sa damdamin mo, hindi mo mararamdaman ang kagalakan. Hindi mo mararamdaman yung katotohanan sapagkat pinipilit mo lang ang sarili mo. Kaya ang paglilingkod na matapat, doon mo mararamdaman ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay buhay na buhay. At yan po ang pawang katotohanan na naramdaman man ni kapatid na Maria, nangusap man ang Espiritu sa kanya, sapagkat bilang isang katauhan noong panahon na yaon na hindi pa nakakadama, na tulad niyong hindi po nakakadama yung iba sa inyo. Ano ba yung dinadaluyan? Ano ba yung binahaginan ng Espiritu? Hindi ko po alam yun. Wala akong nararamdaman. Sapagkat di ko nga nararamdaman. Hindi ko alam paano ba yung pagbabahagi. Sapagkat siya nga po ang nauna. Kaya parang katakataka para sa akin. Subalit ako'y mismo'y nagtataka nga. Ako mismo'y nag-iisip paanong nangyayari yun. Ako mismo'y nagsusuri bilang kapatid niya na kapag nakadali sa kanya, ano ba yun? Tatanong ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, totoo po ba yun? O, ano ba yun? Ba't ganun ang kanyang nagiging reaksyon? Sapagkat kung makita niyo po siya noon, para siyang dalag na nangingisay. Yung pong nakagano ng kamay niya at siya nakatumba, ganyan ang ganyan, ganyan ang ganyan. At ang kanyang bibig ay bahagya nakabuka. Subalit ang linaw ng salita. Kaya kapag dumadatal po sa kanya noon, takbuhan na kami. Punta na kami sa tahanan nila at unahan kami. Ang gagawin ko po, dahil ako po'y may tindahan nga, yung unang altar na maliit, na ginawang altar po yun, yung tindahan na yun. Sabi ko sa kanya, kay Inda, ako na ang mauuna. Ay, Inda, ako mauna. Sabi ko, mauna muna ako. Paggagamot ako, sabi ko. Sabi ko po, nag-uunahan kami. Pero, ang totoo no, nag-uusyoso lang ako. Na, yung pag-uusyoso ko, para pong may awa ako, na dahil mahal ko yung kapatid ko, ano ba yan, naluluka ba yun o paano ba yun? Hindi ko kaya ipaliwanag. Subalit, nagitla ako.
talaga po siguro dahil sinubukan ko, talagang nagpakita sa akin. Kasi po nung gabi na yon, kumirot ito, yung balikat ko, sumakit po siya. Parang hirap ko pong itaas. Hirap na hirap kong itaas. Nasabi ko, ba't kaya sumakit? Diyos ko, patawarin niyo po ako, kako, kung ano po yung nasa isip ko. Totoo kaya yung kapatid ko? Dahil nga po ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Nagpapagamot ako sa mga albularyo, pero wala ako nakikitang gano'n ng aksyon. Ano po, parang, ganyan. Sabi ko, parang gusto ko pang matakot na naawa. Ganun po ba? Pagkatapos po, nandun na po. Bigla nga pong nangungusap na. Eto na po. Sabi ko, Mama Mary, gamutin niyo nga po ako. Hinaplos niya yung balikat ko. Pagkatapos nung hinaplos niya, nawala. Sabi ko, ay, kagaling. Sabi ko, may pagtataka po sa sarili ko. May pagtataka. Ba't kaya, paano nangyari yun? Subalit, eto na po. Nung pagkatapos po na nagtumba na po siyang ganyan, may sinasabi po siya. Sabi niya, binalik lang po. Kasi sabi ko nga doon sa isang alagad ko at naglilingkod na rin po siya sa ibang paglilingkod naman. Ano kaya ang kaganapan mamaya? Ano kaya ang mensahe? Ano kaya? Bahala ka na, Ama. Sabi ko po. Sapagkat maantala yung mga nagpapagamot. Ang pakay niyo po dito yung magpagamot lang, ano po? Kaya kayo naririto yung magpapagamot. Subalit, naway namnamin po ninyo kung papaano. Hanggang sa sinabi po niya na, lumapit ka anak ko, pabulong lamang. Na maliwanag, nakaganyan lang bibig niya. Subalit, maliwanag po yung salitang, lumapit ka anak, sabi niya sa akin. Haplusin mo ang iyong tatang. Sabi ko, ano pong gagawin ko? Bakit ako? Kayo na lang po. Sabi ko pa, Diyos ko po, hindi ko alam na si Mama Mary pala yung kausap ko. Kala ko siya nga. Kaya alam niyo po, hindi ko kayo hinahanapan. Hindi ko kayo sisinuhin kung wala kayong pangunawa at di nyo naunawaan ang ginagampanan sa dakong ito. Sapagkat sadyang ganun po ang una. Subalit, naunawaan ko rin po nang ako'y makadama na. Ngayon na nga po, sulong anak, haplusin mo ang iyong tatang. Ay, ano po gagawin ko? Sa hindi ko po mawarit, hindi ko kayang liripin, sabi nga po ng tao. Basta na lamang kumilos ang mga paa ko at lumuhod ang tuhod ko at nangusap habang bumubuka po yung bibig ko. Salita daw ako ng salita. Salita ako ng salita. At pagkatapos ko nagsalita, tumumba naman ako. Ako po ang tumumba. Magkasabay kami. Nakaganyan po kami, nakahilera. Siya nakaganyan. Ako po nakadipa. At magkapatong daw ang paa. At ganyan ang ganyan. Salita ng salita. Salita ng salita. Siyempre po nasindak yung mga lahi namin. May tumakbo pa sa kay Inda, tinanong. Ay sinabi, Inda, tingnan mo yung si mama ko, tsaka si mama ni kuya, tingnan nyo Nako, dumating daw po siya, pumasok sa bahay nila. Diyos ko, di bakal naman po yung tindahan. Sinarado daw po niya. At pumasok doon. Diyos ko, paano na yung mga anak ko? Bakit nagkaganyan na kayo? Para po siyang sisisa noong araw na yon. Nagsisa sa sandali. Diyos ko, sabi niya, paano na yung mga anak ko? Ba't nagkaganyan kayo? Sapagkat isang nakadipa at isang nakaganyan.
Eh, sino po bang makakaunawa nga noon? Hindi po ganun kadali ang pagtanggap sapagkat, syempre po, susuriin mo kung anong espiritu. Tama po ba? Sapagkat, hindi mo alam kung paano ka maglilingkod. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam paano bang nangyayari yon. Talaga pong ayaw ko. Kaya siya po ang pag umalis, may nagpapagamot sa kanya noon. Subalit ang katakataka, pag umalis po siya, alam na alam ko kung may nagpapagamot sa kanya. May pinararamdam po sa akin ang Panginoong Hesukristo na maaring hindi po kayo maniwala. Subalit, naririnig tayo ng Diyos. Sa noo kong ito, parang nakatarak yung tinik at tapos nangungusap. Pinakikita sa akin kung anong ginagawa. Pagdating po niya, sasabihin ko, "Nang gamot ka, no? Ba't alam mo? Ikaw dumaloy sa'yo, ano? Eh, ba't alam mo rin?" Para nga po kami siraulong magkapatid na nagtatanungan kapwa ng aming nangyayari sa buhay, ng nangyayari sa aming dalawa. Hanggang sa sulong, ganun lang po. Lumilipas ang mga araw. Baliwala po sa akin, kaya lang nag-iba. Talagang hindi ko na kayang ipaliwanag ano ba yung nangyayari sa akin. Na kahit nasa tindahan ako, kahit nasa bahay ako, kahit, ano ba yan? Sabi ko po noon, ayoko maluka. Ano ba yan? Sabi ko, yung mga pangungusap. At siya nagpatuloy. Ako ayoko po. Talagang ayoko po. Sapagkat kung tumanggap ako, agad at naglingkod, hindi po Oktubre 27 ang anniversary ng gawain natin. Unang linggo pa lang po ng Oktubre. Subalit, sadyang hindi ko po gustong tanggapin. Sapagkat ang sabi ko, siya na lang. Ngunit maliwanag ang tinuran sa akin ng Espiritu ng Panginoon. Anak, tutugot ang kapatid mo, tandaan mo. Subalit ikaw ay susulong, patitibayin kita. Magtatagumpay ka, tanggapin mo kaloob ko. Ayoko po. Sabi ko, ayoko po. Hindi pa kita nakita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yan po ang sagot ko. Pagkatapos po ay sinabi ko pa, siya na lang po, susuportahan ko na lang kung ano ang kailangan. At ako ay, huwag na po, sabi ko. Ganun po ang pangyayari sa buhay bilang isang Mama Mary. Sa madaling salita po, para umiksi ang istorya, at kung ano lang po dinaratal siyang maibabahagi ko, naganap po yung naglilingkod na ako, na tinanggap ko na nga po, sapagkat hindi ko na kayang tutulan, hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko, bagamat nagtatago ako sa kwarto, nilalak ko yung kwarto pag may dumarating na pasyente, may nakabalita po kasi, may nakabalita po, pupunta sa amin dalawa, ang hinahanap ako. Sabi nila, "No ka rin kay Conching." Sabi kay Inda ko, "Nasaan daw si Conching?" Ayan ang mga chismosa. Sabi ko po, "Ay, sabihin niyo wala. Sabihin niyo wala. Hindi ko pa po naisasabuhay yung huwag magsinungaling. Sapagkat hindi ko po kayang pagtibayin pa ang sarili kong tanggapin." Na sabi ko, "Panginoon, bakit ganun? Totoo po ba sila?" Ayan na, dumarating na yung mga pinakikita niya. Sabi niya po kasi,
Hindi ikaw ang luluwal ng tarangkahan para ikay maghanap ng gagamutin at magsasabing, "Hali kayo, ako'y manggagamot." Naganap po ang istorya na nung naglilingkod na nga po ako, ilang buwan lang yun, tumigil na siya. At salamat sa Ama, purihin ang Ama, kaya lamang po siya muling nagbalik sa paglilingkod noong nagkasakit po siya na walang makita sa kanya yung doktor, dugo siya ng dugo, dinudugo siya. Halos buwan na po, ilang buwan na yon, na tinura ng Espiritu, "Maglingkod kang muli sa akin, anak. Ako'y paglingkuran mo, may gagampanan ka." Yun na nga po. Tumigil po ang kanyang pagdurugo at siya ang nabahaginan na nagbabanyos. Kaya purihin po ang Diyos, salamat sa Kanya. Siya po ang taga-banyos sa dakong banyosan. Sapagkat siya po yung nangungusap na si Mama Mary. At marami pa pong dinaluyan na kaya nga po na-chismis kami. Sinabi, "Ano ba eka yung mga dinadaluyan na yan? Ganyan ba eka ang espiritu? Marami ba talaga eka ang Naku, eka, mga luka-luka na eka na yan." Doon po naganap yung, "Wag mo nang papuntahin doon yung anak mo. Wag mo nang papuntahin doon yung anak mo." Maluluka rin eka ang katulad nila yan. Mga manggagamot, masamang espiritu, ganun po. Gano'n po kasakit yun. Subalit, salamat sa Panginoon na pagtagumpayan ko na ang mga bata ay dumatal yung takda na may dumatal na dinaluyan ng espiritu ng Mama Mary. May mga nagtagumpay na, mayroong salamat at ngayon ay naririto pa rin sila na naging lingkod na, naging alagad na. Bakit po nangyari yon kay Mama Mary? Bakit maraming dinaluyan ang espiritu ni Mama Mary? Pag-aralan po ninyo. Ilan po ba ang larawan ni Mama Mary sa iba't ibang kaganapan sa buhay niya? May gitsandaan, di po ba? Ilan po ba ang pinakitaan ng kanyang espiritu para sa gayon magpatutong si Mama Mary ay buhay ang espiritu niya? Katakataka po ba kung marami pong daluyan na Mama Mary? Sapagkat ang espiritu ni Mama Mary ay nagpakita sa Portuguese, di po ba? Sa kulungan, sa bundok. Marami po. May nagpapakitang siya ay lumuluha ng dugo. Katakataka po ba na maraming daluyan ng Mama Mary? Kaya lamang po, nasa dinaluyan na po yan kung paano niyang gagamitin. Kung paano niya isasabuhay. Kung paano niya ipapakita na siya ay nasa espiritu ng katapatan at katotohanan upang mapaniwalaan siya na siya nga ay dinadaluyan ng banal na espiritu. Kaya't kung lahat ng dinaluyan ng banal na espiritu ni Mama Mary ay ang kanyang mga ginawa at ang kanyang buhay, ang pagmimithiin na gagawin na isang halimbawa, kapanipaniwala ang sinuman, sapagkat ang isang Birheng Maria ay matimtiman at matapat at isang tunay na dakila, bagamat isang tao lamang. Kaya ang sinumang dinadaluyan ng banal na espiritu ng mahal na Birhen ay walang karapatan ng taong sumino, humusga, sapagkat kung nagkakasala man sila sa palagay nila ng kapwa nila, hindi na silang nagkakasala kung mag-acting ka mang Mama Mary ka, sabihin mo mang naka-Mama Mary ka, at ginagampanan mo yung isang Mama Mary na sa pagkatao mo hindi nakikita.
Wala na po sa tao ang kasalanan na doon sa hindi gumagawa nun, di po ba? Nandun na sa gumaganap noon. Kaya, anong karapatan na humusga ng tao? Nang dahil nga ang tao ay tao, nagagawang humatol sa kapwa niya tao. Subalit, kung batid lamang ang katotohanan, tulad ng isang apo kuntsing nang makadam at makakilala, sino man ang daluyan, wala nang sinasabi. Wala nang sinasambit na, di totoo yan. Nasa masamang espiritu yan. Sapagkat, bahala na po ang Ama na siyang humusga at humatol sa kanila. Subalit ikaw, kung di ka naniniwala, huwag ka na lamang magsalita. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa inyo pong lahat, patotoo lamang na mula sa simula, buhay ang Espiritu ng Ama, sapagkat ng panahon ni Kristo bilang humirang ng mga apostol, wala na ang Kristo. Nagsasabuhay pa rin ang mga apostol. Tama po ba? Kaya ang mga nakasama at mga naging kasama ay gumawa rin ng hiwaga, nakagawa rin ng himala. Kaya inyo rin pong pakinggan ngayon ang katotohanan na walang pagkabula. Ang gawang mabuti ay nag-aani ng kabutihan. At ang mula sa Diyos na mapagpala at mabuting gawa, nakagagawa ng mabuti, pawa sa kapwa. Kaya inyo pong pakinggan ang mula sa mga gawa ng mga apostol. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, taga Alejandra, taga Cilicia, at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy na udyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao. Ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba, siya'y sinunggaban nila at hinarap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya sa mga templo, igigibay nitong Jesus na taga Nazaret, na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan ni Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Buhay ba ang Ama? Kung may naririnig man kayo, kung magkamisan may nagpapatotoo, nakita ko po may liwanag sa kamay, nakita ko po may Kristo, may nakita po akong may butas, may nakita po akong maputi, may nakita po akong para pong katulad nung larawan ni Lord of Pardon. May nakita naman po ako kay ganito, ng ganon at ganyan. Katakata ka ba? Kung nagninilay lamang ang tao at totoong nag-aaral ng banal na aral at totoong ang Espiritu ng Amay nasa katauhan ng nag-aaral, mababatid na sadyang ang Amay gumawa ng himala noon, ngayon at kailanman ay di mapaparam. Kaya nga, ang nagtitiwala at naniniwala, nakakakita ng hiwaga, nakakatanggap ng himala, nagsasabuhay sa mabuting balita, mga mahal. Kung pagninilayan ninyo'y wala na ang Kristo,
sa panahon nitong si Esteban. Subalit bakit naganap ang puspos ng Espiritu ay naghari sa pangalang Esteban? At nang dahil ang mga hindi makaunawa at may inggit sa sarili, humanap ng kaparaanan kung paano mapaparatangan itong Esteban. Humanap ng kakampi na magsisinungaling upang ilahad ang kasinungalingan na itong si Esteban ay nagpapahayag ng mali. Sinisiraan ang salitang banal. Nang wika nila ay ganito, iniiba po ang mga utos ni Moises. Iniiba ang mga salita ni Moises. Mga mahal, yan ang tao. Ang nakakaunawa ay nakakaunawa at ang walang pangunawa ay sinisira ang mabuting salita, ang mabuting gawa. Sapagkat kung tuwiran ngang mananaig ang kabutihan sa tao, pawang mabuti na namnamin niya at pawang mararamdaman niyang buhay ang Ama na kumikilos sa sarili ng kapwa-tao. Sapagkat may imposible ba na magpahanggang ngayon ay pakita ng Ama ng Espiritu niya ay buhay na buhay? At sa mga susunod pang henerasyon, sa mga isisilang, patototohanan ng Ama na hindi siya mamamatay at di namamatay, kaya't ang kanyang kapangyarihan ay gagawa at gagawa pa ring walang humpay sa lupa. Kaya't ang sinumang kanyang nasang gamitin, may magagawang kaiba sa kanyang kapwa. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang katakataka lamang sa tao, kung sino pa kumisa ng dalubhasa sa banal na aklat, siyang hindi makatanggap, makaunawa na may pinagaharian ng banal na Espiritu. Sapagkat katakatakang nasasabi yaon, anong Espiritu ang nasa kanya at alam niya lahat ang banal na salita, hindi niya maramdaman ang banal na aral, ay buhay sa sarili at ang nagsasalita ay buhay. Sa makatwid, hindi lahat ng marunong sa banal na aklat ay may pandama at nakakaunawa ng Ama ay dakila. Sapagkat walang patotoo sa sarili, kaya't ang mga nagpapatotoo, siya lang nagsusumigaw. Silang nagpapatotoong ang buhay na Ama ay may ginagawa sa buhay ng bawat hinirang at kinalugdan. Mga minamahal, isa ka bang hinirang? Napatotohanan mo na ba na buhay ang Ama mo? Isa ka bang lingkod? Nadama mo na bang buhay siya sa buhay mo? Kung magkagayon, pag-isahin ang pag-iisa na yan na pagpapatotoo na ang Ama ay buhay at di mamamatay kailanman, sapagkat ang Espiritu Santo ay walang kamatayan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay bang Ama? Sa mga nagtataglay ng Espiritong banal, mawawawaan ang aking tinuran. Sa mga marunong sa kaukulang kabanalan, subalit hindi pa nakakadama sa sariling buhay, ay di pa nakilala kung paano kumilos ang Espiritu ng katauhan upang maghari sa kanyang laman. Wala siyang mapapatotoong buhay nga ang Ama, sapagkat mahiwaga niyang nakamtan ang paghahari niya. Mga mahal, purihin niyo at pasalamatan ang Ama sa inyong buhay, kayong mga nagpapatotoong buhay siyang kumikilos sa inyong katauhan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mga minamahal, hindi ba ngayong panahon din na ito nagaganap ang panahon ni Esteban? Na kapag hindi natuto yung mga nakikinig ng banal na salita, hindi nawawawaan ang kanilang pinakikinggan. Kaya't ang naririnig nila sa diwa nila ay iba. Wala silang ganang pangunawa, kaya, ano ba eka yung sinasabi mong Espiritu, Espiritu? Ano ba eka yung sinasabi mong nakakadama? Bakit ako eka'y walang madama?
Bakit ako eka'y walang makita? Ano eka'y sinabi nila? Ba't eka sinasabi nila may nakita daw? Ba't ako walang nakita? Buhay ba ang Diyos? Ano eka yung sinasabi nilang may narinig? Ba't ako walang naririnig? Alam niyo po, ang mga ganong uring katanungan ay pang-tao at ang ganong tanong ay taong-tao. Sapagkat ang taong nakadaman at nakakilala na Jesucristo'y buhay na buhay, naniniwala siya sa hiwaga ng Espiritu ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Tama po bang pag-aralan ng banal na salita? Tama. Subalit di mo ganang mauunawaan yaan kung wala yung banal na nangungusap, kaya may banal na salita. Kaya kapag nag-aaral ka ng banal na salita, kailangan kaugnay mo ang banal na Espiritu. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung hindi mo siya kaugnay at hindi mo mararamdaman, mamamali ka ng pangunawa. Sapagkat ang banal na salita ay iba sa salita ng tao sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya kung hindi mo ito naunawaan, hindi mo ganang maipapaliwanag, hindi mo ganang mawawawa ang ganap. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pawang katotohanan, sino ang nagbabasa doon sa kay Sirach? Doon sa Ecclesiastico. Basahin po ninyo yon at nakatala doon. Namnamin niyong mabuti. Ako rin ay maaring may pagkukulang pa. Sapagkat ginawa ko na ang lahat ng magagawa ko para maisalin ko sa salitang ganito. Sabi po niya, no? Sapagkat isinalin lamang po ang salita na banal na salita. Mayroong salitang Grego, may salitang Latin, may salitang Espanyol, Spanish, ano po? Spanish, may salitang mga Greek, yung Greek words, ano po? Iba-iba po ang salita, sapagkat doon nga po namangha ang mga tumatuliksa sa mga alagad ng Kristo noong panahon ng Pentecostes. Tama po ba? Na sinabi nila, eka, mga lasing lang yan, eka. Mga baliw, eka. Ano eka ang mga baliw, mga lasing? Sabi naman nung namamangha. Yang oras na yan, mga lasing na eka sila. At nang bumaba ang Espiritu, nakapagsalita sila ng lahat ng wika nila, nagulat ang mga kaharap nila sapagkat alam lahat nilang sabihin kung ano ang mga salita nung kaharap nila. Ganyan kahiwaga ang Ama, ganyan kadakila ang Ama. Kapag ginusto niya, maibibigay niya ang ganang salitang sa Kanya nagmula. Na sa pawang katotohanan sa unang yugto ng kasaysayan ng mundo, isa lang ang salita. Subalit nang dahil ang mga tao'y malabis nga, gumawa sila ng tore ni Babel at matayog na. Subalit, ang gusto nila'y lagpasan nilang karunungan ng Ama. Kaya, ginulo sila. Nakapagsalita sila ng iba-ibang lengguwahe. Hindi na sila nagkaintindihan. Yun ang simula ng salita ay naging iba-iba. Di ba kay buti ng Ama? Nagagawa niyang ibahin kung ano ang gusto niyang baguhin. Sa makatwid, ikaw man na anak niya na nagsasalitang sa tuwin ay walang bukang bibig kundi masama, pwede ka niyang baguhin na mapabigkas sa'yo ang mabuti na rin. Ikaw na walang alam at umalang dila tulad nitong Moises, maaari niyang ibigay ng diretsyo ang pananalita mo sapagkat sa kanya nagmumula ang salita. Siyang gumagawa, naghahabi, lumilikha ng salitang mabuti. Kaya't kapag ang salita ng tao ay nasa mabuti, sa oras na yun, banal ang naghahari sa kanya. Subalit kapag ang nagsalitang mabuti ay di niya nais sa buhay, mapagkunwari pa lang espiritu.
Buhay bang Ama? Sapagkat kahit ang masama ay nakapagsasalita ng mabuti kung umaakit ng aagawin at kukuhanin. Kaya ang tao'y dapat namang maging matalino sa pananaliksik. Kaya binigyan ng Ama na kalayaan ng bawat anak niya. Kaya't ang sino mang binigyang kalayaan, kung ang gagamitin ay ang espiritu ng pandama, ang espiritu ng katotohanan, may kalayaan ka mang sumuri sa karunungan ng kapwa mo, mababatid mo ang totoo at hindi. Buhay bang Ama? Sapagkat bibigyan ka niya ng karunungan kung paano mo isasabuhay ang tama't tumpak na salitang banal. Kaya doon kumikilos ang espiritong hindi nakikita, subalit sa tao'y nakapag sa buhay. Mga mahal, suriin nga ninyo ang sarili nyo ngayon. Kung ang banal na espiritu ang kasama ninyo at nasa sa inyo, kung mabuti ang damdamin ninyo at mabubuti ang pumapasok sa isip nyo, sigurado banal na espiritu ang sumasa inyo. Subalit, kung sa kabila ng mabuti nyong narinig, ginantihan ninyo ng masamang pag-iisip, hindi mabuti ang nasa inyo. Ang masamang mandaraya para linlangin kayo't di gumusto sa mabuting aral ng Ama't Kristo. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, katotohanan, nang dahil ang Ama nga ang may karapatang magbahagi sa kanyang mga anak, pagnilayan at pag-aralan ninyo. Sa panahon ni Samuel, hindi itong si Eli ang nagsabi sa kanya na, Samuel, Samuel, kakausapin kita. Hindi sa pamamaraan ni Eli. Kinausap itong si Samuel para bahaginan siya't itanong at magsambit ng nararapat na nakikita sa mga lahi nitong si Eli. Mga mahal, kung nasusundan nyo lamang ang yugto ng buhay ng mundong ito at kaganapan ng tao mula sa simula, maliwanag na ang naghahayag sa inyo ay espiritu ng katotohanan. Sapagkat ang sino mang magaling at matalino, nabaybayin niya't isabuhay niya sa palagay niya ang kanyang natututunan. Kung walang banal na espiritu at nasa pagkatao lamang siya, mahihirapan niyang isabuhay. Subalit, ang ganang espiritu na nagtataglay sa katauhan ng tao, kapag ang siyang umiralat ng ibabaw, mahirap man para sa iyo bilang tao, madaling gawin ng espiritong sumasayo upang matupad mo ang mahirap tupdin bilang tao. Buhay bang Ama? Kaya, saan nakasalig ngayon ang mabuting gawa? Sa tao ba o sa espiritu? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan sa mabuting espiritu. Nakasalig ang mabuting gawa tao, kaya tanggapin ang puso mo, ng isip mo, ng buong katauhan mo, hanggang kaloob-looban ng laman mo. Ang espiritong marapat ay makapanahan sa iyo upang maturuan ka ng nararapat sa buhay mo, upang sa gayo'y magawa mong maging ganap para sa kaukulang may liwanag at maliwanag na pamumuhay pang-espiritual. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nektarameneyahana, nektarameneyahana, nektarameneyahana. Inyong pagnilayan. May anak itong si Eli, subalit bakit hindi ang mga anak niyang hinirang? Bakit itong si Samuel na iniwanan ng kanyang ina? Na ng panahong hindi pa nagbubuntis ang kanyang ina, ay itong si Eli ay binulungan. Anak, manahimik ka muna, Eka, sapagkat akala niya'y lasing. Sabi niya, hindi po ako lasing. Ako po ay umuusal ng panalangin.
nananalangin. Ako po eka'y nananalangin. Humihiling po ako ng anak. Pagpalain ka eka ng Panginoon. Ang kinin mo't manalig ka, nawa sa isang taon ay may anak ka na. At sino po itong si Samuel? Ang anak ng walang anak. At nang isilang at kaya niya nang ialay sa templo, ibinigay na. Yan ang panahon ng mga ninuno. Hinahandog ang anak sa templo. Ibinibigay. Doon binubusog siya ng kabanalan. Subalit, naganap ba ang lahat ng tao ay bumanal nga? Napabanal nga? Napabuti nga? Hindi. Kaya, nang makita ng Ama na ang tao'y nagiging palalo at walang pagbabago, ibinigay ang isang Hesukristo na nagkatawang tao upang tuparin at tupdin ang kabanalan at ipasilay ang katotohanan at katapatan ng Ama'y buhay at ang salita niya'y may buhay. Subalit, sapagkat nga ang mga tao'y hindi ganang mawawaan ng banal na salita, nang ag-aral man sa karunungang pang-banal na balita. Sa panahon ni Moises, hindi pa rin natanggap at dinawawaan sapagkat puro pag-aaral, panay pag-aaral, tuwirang pag-aaral, subalit walang espiritong banal na naghahari sa katauhan. Kaya tinuligsa ang isang Hesukristo ng mga dalubhasa at marurunong sa banal na aklat. Kaya ano ang tinuran? Kung kilala nyo ang inyong ama, di sana'y hindi ninyo ko minimithing papatay. Sapagkat ang aking ama ay siyang nagsugo sa akin. Bakit lalong nagalit sa tinuran? Sapagkat ang pandama at pakiramdam ay nagmamalabis, nagmamarunong, nilalapastangan ng amang kanilang sinasamba sa salita, subalit sa gawa, lapastangan na tuwiran. Mga mahal, anong layon at nais ng aking payan? Huwag niyong tularan ang mga ninuno niyo, magaling sa salita, kulang sa gawa. Ang layon at nasa ng Ama, magsabuhay ka sa salita upang patotohanang ikay may karunungan mula sa kanyang mabuting balita. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. At yan ang ginawa ni Esteban. Nang dahil sa kapuspusan ng Espiritu, ang salita'y may kapangyarihan, kaya't ang bawat inaalihan ng masamang espiritu ay napapagaling, napapawalay sa buong katauhan, napapanauli ang mabuting kaisipan, napapanauli ang mabuting damdamin. Kaya pinasilay din sa pamamagitan ng espiritu na tinataglay ng katauhan itong si Esteban, naganap din ang makapagpagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman. Sa makatwid, si Esteban bang nagpagaling o ang espiritong sa kanya'y nananahan? Mga mahal, katakataka ba kung sa araw-araw na pagtungo sa dakong ito, may gumagaling at mayroong hindi? Tao, katotohanan ang sakit tinuturan, magnilay, magbulay, magtanto na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang inyong narinig. Lahat ng naniwala ay napagaling. Subalit, ang mga naiinggit, nagseselos kay Esteban. Sa halip na bumuti ang kaisipan at gumanda ang damdamin, naging masama ang pakiramdam, humanap pa ng paraan kung paano masusuhulan ng masama ang mga kakalaban kay Esteban. Ganyan lamang ang buhay dito sa lupa. Isang nagpapakabuti pawa at ayaw tumanggap ng mabuti sapagkat ayaw matalo sa kanyang karunungan. Ayaw magbaba sa kanyang kataasan. Ayaw tanggapin ang katotohanan
kaya't di mapuspos ng tuwirang kabanalan. Tao, mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, sino nga ang makagagawa ng hiwag at himala? Wala ni isa mang tao sa lupa, subalit kung kayo'y nagtitiwalang amay bumababa, sa pamamagitan ng kanyang espiritong mahiwaga, kayo'y magtitiwalang may magagawa sa inyo pawa. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya't inyong pagnilayan kung tapat na at nagbabago na ang isip at damdamin ng tao, kung kayo ay may ganito ng damdamin, naganap din ng walang pagkabulang salita sa banal na aklat, inyong pakinggan ang mula pa rin sa gawa. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo na muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Pinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Sipre. Kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagsilbi niya ang kanyang bukid, ipinagbili niya ang kanyang bukid, at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Maliwanag na naganap ang tinura ng Kristo. Magsihayo kayo at wala kayong dadalhin ni anuman, subalit kayo mga bubuhay at pakakainin. Mga mahal, katakataka ba kung minsan nagpapahayag ang mga hinirang sa harapan na napaka-imposible po ang babayaran ko sa ospital, alam ko'y 50,000, 50,000 po ang babayaran ko. Subalit, sino kaya po ang papasok sa ospital na 50,000 ang babayaran, 3,000 lang ang dala ko? Subalit kay buti ng Ama, nailabas akong walang utang, sapagkat kumilos ang kapangyarihan ng Ama, nagtulong-tulong ang kapatirang divine mercy. Buhay bang Ama? Sa makatwid, ano ngayon ang palagay nyo sa gawain ito? Kayo na rin ang sumuri, kayo na rin ang manguri, at kayo na rin ang magsalita sa tumpak at di dapat. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Buhay bang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, magpakatotoo ka, makikita mo ang katotohanan ng Diyos mo'y buhay sa iyo. Damhin mo na tuwiran ng Ama mo'y buhay at mabubuhay siya sa iyo. Kilalanin mo ang kanyang kapangyarihan at pakikilala niya sa iyo. Gawin mo ang tama't tumpak sa buhay mo at sa kapwa mo. Gagawin ng Ama mo ang tama't marapat na ganap sa buhay mo. Buhay bang Ama? Maraming nagtatanong, paanong nangyayari yan? Sadyang hindi mo maaabot, sadyang hindi mo maunawaan, lalo't higit na ang alam mo lamang ay binasa mo ang banal na aklat, subalit hindi mo naunawaan. Tamang nakakapagpahayag, tamang nakakapag-ulat, subalit wala ka nararamdaman. Hindi mo napapatotohanan, kumikilos sa buhay mo ang Diyos mo sa kaparaan ng hindi kaya ng tao. Ano baga ang katotohanan at anong dahilan kung bakit may nasasabing hiwaga iyan? Doon sa pangyayaring hindi ka paniwala. Ang may pandinig ay nakarinig. Tao, katotohanan ng tinuran ko, sumainyo ang pangunawa. Nekarameneyahanam, kaya't maliwanag na tinura ng Kristo. Ano baga ang mensahe? Ano baga ang katagang inilaray, iniyalay, idinatal? Ephata, wika
sa salitang taglay bilang Hesus Kristong nakipamayan sa lupa, na ibig sabihin sa mga salitang Tagalog, mabuksan kayo. Buhay bang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sa akin tinuturan. Paano mabubuksan ang pangunawa ng tao kung saradong-sarado sa mga mabubuti? At ang tinatanggap ay puro masama, na wala nang mabuti kundi ang pawang kanya, at di niya makita ang mabuti ng gawa ng kapwa niya. Makikita mo lamang pawang kabutihan at makikita mo ang kabutihang totoo ng Ama kung bubuksan mo ang isip at damdamin mo para makilala mo at makita ang mabubuti rin na kapwa mo. Mga tao na kapwa mo bilang taong katulad mo. O tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nagkaramaniyahanap. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Pinakamahirap maglingkod sa larangan ng kabanalan, yung naghihikahos ang buhay mo. Yung hirap ang buhay mo. At ang pawang totoo po at katotohanan, kaya ang aming magulang ay ayaw kaming paglingkurin noong panahon na yon. Ayaw niya pong ako'y ayaw niya ako ay manggagamot sapagkat sabi niya, anak, pag naglilingkod ka na, hindi ka na makakapagana, ay hindi ka na magano, paano yun Paano yung mga anak mo? Paano awa mo? Baka hindi ka maunawaan. Subalit napakabuti po ng Diyos. Tinura niya na ako ang unang hahaplo sa damdamin at kaisipan ng iyong kabiyak para maunawaan ka. Pinatotohanan naman po niya sa akin. Maraming senaryo na kaganapan po, na pinakita ng Panginoon na talaga pong hinaplos niya. Kaya kung babaybayin po sa inyong lahat, hindi na po tayo makakauwi. Wala na kayong uwian, siguradong sasama loob nyo yung iba sa inyo. Dahil hindi naman handang hindi umuwi. Buhay ba, Ama? Tama po ba? Sa makatwid, para huwag nang mahaluan ang mabuti na isip at damdamin, kung ano na lamang po yung kalooban ng Panginoon na dapat nating ibahagi, siyang ibahagi. At yan po ang katotohanan kung ba't tumigil noon si kapatid na Maria. Sapagkat gusto niyang maghanap buhay, nagtitinda-tinda siya ng mga kutsyon, ang asawa niya ay nagtatricycle, mayroon po siyang kasama na yun ay unang alagad niya. May alagad po siya noon nasabi sa kanya, alagad niya, kukuha ko ng, sabi sa kanya, ikaw benindisyonan, ikaw ang magiging kasama ni Marianela bilang birhen na kumakatawan ay Marianela. Na yun po, mahabang istorya, hindi rin yun nagtagumpay sapagkat yun na nga po, hindi kayang talikdan ng buhay na gusto maghanap buhay. Paano maghanap buhay? Talagang maghanap buhay siya, malis siya. Dumating yung takda na October po ako pinagkaloban, natinanggap ko yun at siya nauna nga sa akin, tapos tumigil. Padating po yung halalan. O kesa manggamot-gamot ka dyan, pinagtatawanan ka lang, inuhusgahan ka pa. Hindi ko na kaya. Ate, hindi ko na kaya. Sabi po niya. Sabi ko, paano iwanan mo ko? Sabi ko, pag-iiyakan kaming dalawa. Totoo po yan. Yung istorya na yan. Umiiyak ako sa kanya. Ba, ikaw nauna, tapos ako ngayon iiwanan mo. Natatakot ka ako sa Diyos. Ba't ikaw hindi ka ba natatakot? Sabi ko po sa kanya.
Anong magagawa ko? Hindi ko na kaya. Pagkatapos po nang usap sa akin ng Espiritu, anak, sadyang binago ko ang damdamin niya upang sa gayon ay matupad, maganap, yung siya ay hindi magtatagumpay. Tingnan niyo po kumilos ang Diyos, ha? Pag-aralan po ninyo, para na sa gayon, makilala niyo siya, baka kayo sinusubukan lang, huwag po kayong patatalo. Ito po, subalit, sabi niya po, o sige kako, kung talagang hindi ka mapigil, sabi ko po sa kanya, yun, namuhunan, pasubalik ko anak, tandaan mo, yan kang pinuhunan na yan na ginagamit niya na yan lulubog, wala siya kang kikitain, pati puhunan tangay. Purihin po ang Ama, walang pagkabula, totoong-totoo po, kahit anong harapin niyang negosyo, anong pagkitaan niya dahil dinadahilan niya ay maghahanap buhay, talagang wala po. Bandang huli, luha. Luha. Eto na po, maghahalalan. Eka. Sabi ko, magbanyos ka, mag-ano ka ba? Pasubali ko. Babasbasan na naman po siya para tumatak. Ayoko eka. Maghahalalan kukunin ako 500 a day. Pasubali ko, hindi totoo sinasabi mo na yan, tandaan mo. Sabi sa kanya, pagkatapos ng halalan, kwentado lahat nila yan, pero hindi ka babayaran. Buhay po ang Diyos. Wala po siyang nasingil kahit 5 pingi. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, wala po Pag-aralan po ninyo, sino po ang nagmatigas sa Diyos na inaatasan siya, inaaralan siya, pero nagtago siya? Sino po? Si Jonas. Tama po ba? Nagtago siya sa Panginoon. Sabi niya, naku, magdadagat siya. Sumakay siya ng barko at di na siya makikita doon sapagkat inaatasan siya sa bansang Ninibe na pinangangaral siya at binibigyan ng babala yung mga yon na sabi niya, Jonas, sabi ng Ama, tumungo ka sa bansang Ninibe at sila'y balaan mo upang hindi ko tuparin ang pagwasak sa kanila. Ano ang ginawa niya? Nagpalikwad-likwad. Ayaw niya sumakay ng barko kasama ng tripulante. Anong nangyari po? Dumating ang bagyo sa buhay ni Jonas. Eto na. Niyugyog sila. Bagyo. Itong barko ay lulubog. Nagsapalaran po sila. Ano po? Hindi po ba? Yung kare-kuros? Sige eka, pag ganito eka, magsalita ko sino eka yung nagiging dahilan kung bakit ganito. Alam ko eka, meron kasama tayo na dahilan. Kaya nagkakaganito ang panahon. Niyuyugyug na po sila ng bagyo. Hindi na po nakatiis itong si Jonas. Sabi niya, ako eka ang may sala. Anong gagawin namin sa'yo para matigil na ito? Patawarin mo kami, ihahagis namin ikaw sa dagat. At yun ay pamamaraan lamang ng Ama. Inyo pong buksan ang isip ninyo. Kalimutan nyo muna ang mga problema ninyo para maunawaan nyo kung ano ang istorya ng Diyos sa buhay ninyo. At kung ganang kuntsing lamang ay hindi may babaybay sa inyo ito, at ganang kuntsing lamang ay hindi may babahagi ito, sapagkat patotoo, na kwento mo man, nabasa mo man, hindi mo may babaybay ang katotohanan. Sa makatwid, sapagkat alam na ng Ama na mangyayari ito, may nakaabang ng isang dambuhalang isda. At doon na, pagkahagis nitong si Jonas, patawarin mo kami sa gagawin namin sa iyo. Ngunit sapagkat kailangan maisalba ang marami, at siya'y iisa lamang. Subalit ang di nila alam, para lamang maganap ang katulad sa isang Jesus, kailangan magsalba ka ng marami. 3 araw sa loob ng dambuhalang isda, at sa 3 araw ay iniluwa. Sa 3 araw namatay ang Kristo'y muling nabuhay. Buhay ba ang Ama? O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kaya't kapag ikaw ay tumutubos, may dinaranas
Subalit pakatandaan mo, hindi ibibigay ng nag-ata sa'yo ang hindi mo kaya. Kaya lamang sinasabi mo hindi mo kaya, wala ang espiritu niya sa'yo. Pagkatawang pinaiit mo. Buhay bang Ama? Hanggang sa iniluwal na at napadpad sa dalampasigan. Nakatulog at nang magising ay may isang puno. Salamat, Eka. Tuwang-tuwa siya sapagkat hindi na siya masisikatan ng araw. Naliliman. Subalit, kamukat-mukat mo, makita niya'y patay. Ito na ang tinuran. O bakit ka nagagalit, Jonas? Kung yung puno na yan ay nakita mo na lamang umusbong sa tabi mo, tumubo kusa sa tabi mo, ngayon ekang namatay ay nagagalit ka. Alalahanin mo ang mga taga-Ninibe na paano, iyan ay isang puno lamang, subalit, mahalaga siya sa'yo. Paano silang marami? Na ayaw mong gawin ang utos o atas ko. Diyan na kumilos itong si Jonas. Bakit ayaw niyang sumunod? Sapagkat alam ko po na kayo'y mabuti. Alam ko po na kayo'y mabait. At nababago ang inyong isip, ang inyong damdamin, ang inyong plano. Yan ang ibig sabihin nitong si Jonas. Tama, sapagkat patotoo na mapagmahal ang Ama. Kaya't ikaw na anak niya dahil sa pagmamahal niya, kung totoo tapat ka sa kanya, hindi kaya mabago ang plano niya? O tao, magnilay kayo. At sumunod na sa pag-aatas. Nangusap na, tinura na ganito ang gawin. At ang hari ay nagdamit sako, hinubad ang damit ng pagkahari. At nagsisi, hindi ginawa ng Ama ang kanyang parusa. Hindi niya ginawad ang parusa sa mga taga-Ninibe. Nagtampo na naman. Mga mahal, ganyan ang tao. Sakim. Kung hindi ka ba naman sakim, nailigtas ang marami, na bago ang pag-iisip ng iyong amang sinasamba, bakit di ka matuwa? Ang inisip pa ay napahiya siya. Sapagkat nangaral siya, sinabi niya na hindi gagawin. Pinatotohanan ang hindi gagawin, subalit naging masama sa kanyang damdamin. Mga mahal, katotohanan, anong di napagtatagumpayan ng tao? Yaong kung minsan may tinuturan sa kanya, hindi pa nakikita kaganapan. Yaong kung minsan ay sasambitin sa kanya, hindi niya pa makuha ang kanyang kagustuhan. Yaong kung minsan ay sasabihin sa kanya, naghihintay siya ng maluwat, wala siyang masilayan. Tao, kung kilala niyo ang Ama, batid niyong walang pagkabulang sa salita niya at di talusira sa salita, magpakatotoo ka, kakamtin mo mga aral niya. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, bakit nakagawa ng hiwaga itong si Esteban? Sapagkat sumunod, tumalima, nagsabuhay, hindi binaliwala ang kaloob sa kanila. Mga mahal, ilan ang mga hinirang, ilan pa hihirangin, ilan ang mahihirang na magpapakatotoo upang magsumigaw at magpatotoo ng amay buhay at totoong buhay na buhay. Hindi dapat mong sabihin, hindi ako nangangaral. Hindi dapat mong sabihin, hindi ako manggagamot. Kahit sino ka pa, hindi ka mangangaral, hindi ka manggagamot. Kung totoo ka sa Ama, may magagawa ka sa kapwa mo. O tao, katotohanan ang tinuran ko, sumainyo ang kapayapaan. Sinong nagmithi ng pawang mabuti't makabubuti, na hindi ang mabuti siyang ganti? Sinong gumawa ng pawang kabutihan at nakabuti sa kapwa niya ng ginanti masama sa buhay niya? Tao, hindi ganon ang tinatawagan mo. Hindi ganon ang bumuhay sa iyo. Hindi ganyan ang magbubuhay ng mga patay sa bahagi ng katawan mo.
kundi ang bumuhay sa inyo ay tunay na mabuti, mapagmahal, mapagkalinga, mapagparaya, mapagpatawad. Kaya kung tapat kang sa Kanya itatanggap, makikilala mo siyang matuwid at walang katapat. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Bakit ito binahagi sa inyo? At yan ang patotoo. Nang magpatuloy sa paglilingkod ang isang Marianela, hindi na siya nagnegosyo, hindi na siya nagtinda, wala na siyang sinamahang mga politiko, ilan mang panahon ang lumipas at may politiko pa rin dumatal na muli botohan. Subalit, nakaraos siya sa bawat araw, nakakaraos siya, nakakahulagpos siya. Kahit anong pinagdaanan, dagok ng buhay, mga pagsubok na iba't iba, naandyan pa rin, nakatindig, nakatayo sa inyong harapan at pinagdiwang ang muling kaarawan. Tao, pawang katotohanan ang aking tinuturan. Sinong tumalim at susunod sama, na di siyang maghahari at bubuhayin siyang ganap. Lamang tao ito ang marapat ninyong mawawa at unawain. Sadyang ang buhay ay may hangganan, kaya huwag niyong isipin, kayong mga nagsigaling noon ay di na mamamatay. Sapagkat ang mga pinagaling sa panahon ni Esteban, wala na kayong nasilayan, isa man sa sanlibutan. Mga pinagaling ng Ama mula sa mga ninuno pa ninyo, mayroon pa ba kayong inabutan? Sa makatwid, lahat ng buhay ay may takda. At itong pinaghahandaan ng Espiritu na sumasa inyo at naghahari kung tatanggapin nyo ang wakas ng buhay nyo, na huwag kayong matulad sa mga ninuno nyo, naging palalo, sutil at nakalimot. Kundi bagkos, maiba kayo sa panahon nyo na makakilala sa hindi nyo man nakikita, subalit tapat na mararamdaman, kikilalanin, tatanggapin upang makapagsabuhay sa lahat ng inyong mga buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Mayroon po ba kayong napulot sa istorya? Mayroon po ba kayong naunawaan sa bahagi ng mga mensahe? Nawa po, ang pagkabagot, pagkainip ninyo ay naparam sa pagsigaw para kay Jonas. Panawagan, bagong buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya, nawala na si Mama May. Mahal na kapatid na Maria, mahal na kapatid na Anali, ipagpatawad po ninyo. Maaari po bang ngayon lang, panahon na ito, na gagawin ito? Ngayon lang po, kauna-unahang taon, sa 12 taon na sa Oktubre, ang gawain ito. Ngayon lang po, ako'y inatasan na gawin ko ito sa dalawang kapatid ko. Bilang matanda po sa kanilang dalawa, si kapatid na Maria, bilang panganay, ako sa kanya. Nang magkasakit po ang aking ina ay 1 buwan pa lang siya. Nag-50-50. Kaya dahil pala ako ay may misyon sa Dakong Pampanga, inalis kami sa bayan ng Pulilan, ng Bulacan. Noon hindi ko maunawaan ang buhay ko. Lagi na lang sabi ko, bakit ganyan? Ba't isinilang mo pa ako nanay at tatay? Pero ngayon po, salamat sa Diyos. At ako ay naging panganay sa kanila. Kung hindi pala, hindi ko maunawaan na masarap pala ang magmahal sa mga kapatid. Kay dakila mo, Ama, sa buhay namin,
Ginawa mong patag ang damdamin sa kahirapang pinagmula. Hindi naging hadlang ang mahirap ang magulang upang magmahala, magkaroon ng unawaan. O kay sarap mabuhay sa piling ng iyong espiritong banal. Kung mananamnam lamang ng lahat ng iyong mga anak ay tuwirang, huwag nang mimiting mawala. O kay sarap ng handog mo sa aming ama ko, na tuwirang buhay ka nagpakilala kung paano ang magbuklod at mabuklod bilang iyong mga anak, na bawat araw ay di ganang makita kung ano ang kulay, kundi ang pagmamahal mo ang madama, tunay na ligaya. Kay sarap sa piling mo o bilang ama ko, kay sarap magmahal ng tapat sa trina, kay sarap namnamin ang pagmamahala sa lakman sa yaman, kay galak na kalooban. Kay sarap magmahal nang walang iniisip, nang walang binibilang, nang walang sinusuri, nang walang hangganan, nang walang patlan, nang walang hinihintay na anumang kapalit. Kay sarap maging ganap sa piling ng iyong espiritu, kay sarap mabuhay kung mararamdaman lamang wagas na pagmamahal. O aking amang mahal, tanging ikaw lamang ang dapat na makamtan, upang wag malumbay, upang wag mangalay, upang di masakitan, magupo ang katawan. Kay sarap sa piling mo o dakilang ama ko, nasa lupa ka man bilang pagkatao, pagkat damang-dama ang iyong espiritu sa bawat saglit na pakikibaka sa iba't ibang pagsubok aming naranasan bilang magkapatid, na sa'yo ay naglilingkod. Walang kamalayan ang bawat isang anak mo sa aming mga pinakikibakahan. O kay sarap maglingkod na tuwirang marahas, walang iniisip kung ano ang kakamtan. Kay sarap idulong ang mula
sa puso na hindi hinahanap ang anumang sa'yo'y ahandog. O aking Ama, tunay na kaibuti mo. O aming Ama, salamat sa iyo. Salamat po sa iyo. Tatlo lang po kaming babaeng magkapatid. Wala akong pinangangaral sa kanila na pare-pares na tayong may asawa. Huwag maging hadlang ang mga asawa natin para mamatay ang pagmamahalan natin. Kung mayroon man manakanaka, kung minsan ay dumaratal na udyok ng masama para tayo ay guluhin, para tayo ay paglabanin, para tayo ay magkawalay, dapat manaig pa rin ang mabuti sa atin. Salamat, salamat. Purihin po ang Ama. Sa kabila man ng mga pinagdaanan namin, sa iba't ibang mga pagsubok na aming naranasan, siya po. Bata pa siya, yung aming pinagdaan ng dalawa, masigit ako na mas marami. Salamat po sa Panginoon at aming nakayanang lahat nang dahil sa wala po kami inasahan kundi ang Panginoon. Sabi ko nga po, kung minsan po kasi si kapatid na Maria, magbibilang tao, matampuhin po ito, maramdamin. Lagi ko pong pinapangaral sa kanya, pakita mo ang isang tunay na isang Birhen Maria ang nasa sayo. Sapagkat kung gusto mong pagtiwalaan ka ng tao, ang ugaling Maria ang ipakita mo. Hindi baling magpakababa ka, hindi baling yurakan ka ng kapwa mo, hindi baling sabihin nila kung ano-ano, ang mahalaga pakita mo, ikaw ay totoo. Subalit sadyang ganyan po, walang perfectong tao. Kaya kung mayroon man po, bilang pupunching ninyo sa harapan na si kapatid na Maria at si kapatid na Anali ay may pagkakamali para sa inyo, ako po ang humihingi ng paumanhin sa inyong lahat. Sa mga pinaglilingkuran po namin, kung sa palagay po ninyo may mali para sa kanila, kahit na kanino po, ako bilang matanda sa kanila, bilang panganay nila na kapatid at bilang isang pukunching, ako po ang humihingi ng paumanhin kung mayroon sila na pinagkakasalahan sa mga alagad, sa mga caps, wire IT team, sa mga tagasunod, sa mga pasyente, kung sa palagay po ninyo bilang mga kapatid, hindi po ako nagdadrama, ngunit ito ang dapat at marapat bilang namumuno sa gawain ito at bilang matandang kapatid nila sa laman, ako po ang humihingi ng paumanhin sa inyong lahat na nawa po ay ang ginagawa na lang po nila ang inyong makita, wag na po yung kanilang masamang nagagawa. Sapagkat mahirap pong maglingkod at magpakatotoo, lalo na't ang pinagdaraanan ng buhay ay pinakikibakahan mo yung hirap. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Wala akong pinangangaral sa Kanya. Wala akong sinasabi sa Kanya, tatandaan mo, lumaki tayo sa hirap, pero hindi tayo nagnakaw. Hindi tayo nagwalang hiya. Kaya, pakiusap ko lang sa'yo, sabi ko po sa Kanya, bilang Mama Mary, bilang naglilingkod, wag na wag mong ipagbili ang kaluluwa mo. Sa kabila man ng ating pinagdaraanan na hirap, bayan natin ang Panginoon ang kumilos para sa atin.
na hindi tayo magkakasala sa Kanya, nagagawa ka ng mali dahil lamang dun sa pagkukulang mo sa buhay. Napakahirap po, sapagkat kung ay dadahilan mo ang kahirapan para gawin mo ang kawalang hiyaan, huwag ka na lang maglingkod. Gawin mo na lang yung bilang tao. Para na sa gayon, huwag nang masama pa si Birheng Maria at si Kristo, maging ang Ama sa gagawin mo hindi tama at marapat. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa pagtangkilik sa gawain ito, sa pagtanggap po ninyo bilang kay Mama Mary na nagbabanyos po at kay kapatid na Anali bilang isang choir na sabi ko nga po, magiging malabis at magiging hindi na maganda ang pananaw ng iba pag sinabing siya dinadaluyan ni Birheng de los Remedios at yun naman ay si Birheng Fatima. Sabi ko, nakamtan mo na, naramdaman mo na noon, ang Ama na lang ang bahala kung paano, sapagkat hiniling ko po yaon na padaluyin din sa kanyang espiritu para hindi siya nagtatakat, naunawaan niya kaming dalawa. Salamat naman po sa Ama at pinakinggan ako, naramdaman na po niya kung paano pagdaloy ng espiritu, sapat na kako yun. Ngayon, kung hindi mo kayang tanggapin at hindi mo kayang isabuhay, mang-aawit ka na lang, sapat na yon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ganun po ang istorya naming tatlo. Siya ay banyusan, ang kanyang pinaglilingkuran, at siya sa mga awit. Ang mahalaga po, kung sa palagay ng tao ay kami mali at nasa kademonyohang ugalit gawa, kami na po ang hahatulan ng Diyos, hindi na po kayo. Kaya sa Kanya po kami natatakot, bahala na po ang Ama, na batid niya ang lahat-lahat kung ano at sino tayo bilang mga anak niya. Magandang maga po, mga minamahal ko. Sa inyo pong lahat, pagpalain kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay po ang Diyos, tayo po ay magkaisa sa layuning mabuti at ang layuning totoo ang ibibigay ng Diyos sa atin. Sa lahat po, nawa po, pagsumakitan, pagsumikapan po ng bawat isa. Tandaan po ninyo, sapagkat ang magkakapatid, pagka nagkapag-asawa na, magkakaiba na ang ugali ng magiging asawa. Dahil hindi mo na yan kadugo eh. Hindi na po ninyo kalaman yan. Subalit, kung kayo po ay nagmamahalan na totoo magkakapatid, mayroon mang nagiging diferensya kung minsan dahil wala nga pong perpekto. Dahil sa Panginoon at dahil sa paglapit mo sa Kanya, hindi nagaganap yung kundi nabubuo ng maayos sa kabila ng mga pinagdaraanan na kung minsan ay parang bilang tao masakit mahirap, subalit dahil nasa Panginoon ka, magaan mong naiusad, magaan mong nahulagpusan at magaan naman po na wala pang narinig yung mga taong kayo ay nagsigawan pa. Buhay bang Ama? Sapagkat pakakatandaan po ninyo, ang naglilingkod, sadyang pumapasok yun. Gagamitin kung sino yung mga minamahal mo. Subalit, kapag naipaliwanag mo sa kanila, kapag nasabi mo, huwag kang patukso, huwag kang paggamit, alam mo namang nasa mabuti, kaya ikaw na marupok at mahina ang gagamitin para kami tibagin. Salamat naman po, pag kumilos ang Panginoon, naunawaan at napapanauli yung mabuting simulain. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagninilay, pagbubulay na tinatawag upang hindi ang pangsariling ugali, pangtaong ugali ang nangingibabaw. Sa gayon, mabubuo ang bawat nagkakaroon ng pila. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, kailangan lamang ay magpakatapang. Kaya sa Diyos, ang habag at awa, nasa tao ang gawa. Yan po ang sa tuwinay gawin ng bawat isa upang inyong mapatotohanan, buhay na buhay ang Diyos. At kailangan po, hindi yung porke may pera ka ikaw na lang ang kumakain. At yung walang perang kapatid mo hindi kumakain. Parang wala sa katotohanan yun, ano? Kaya
kung tunay kayong nagmamahalan at magkakapatid kayo, kailangan kung may 10 piraso kayong itlog, huwag ikaw lang ang mabundat. Ibigay mo yung kahit na 7 itlog, matira sa iyo'y 3 sa mga 7 mong kapatid. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Diyos at napakadakila at subukan po ninyong gawin, kailan may di kayo maubusan. Sabi nga po, eto yung puno ng kamote, yung baging ng kamote, talbusan mo ng lahat yan. Basta buhay itong kamote, kinabukasan may nakasuhol sa lahat ng iyong tinalbusan. Kung lahat lang ng tao ay marunong na totoong umunawa sa salita ng Ama, mabubuhay ang kanyang salita at magkakaroon ng diwa na mabuti ang taong nilikha. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Mga mahal, hindi masarap kumain kung may nagugutom kang kapatid. Pakatandaan ninyo, hindi masarap kumain kung ikaw lang nagpapakabundat, kapatid mo'y gutom at uhaw. Magandang umaga po. Di mo man maibigay lahat kung anong nasa sayo, subalit iparte mo para huwag siyang magutom. Sapagkat hindi naman pwedeng alisin mo lahat dahil may anak kang magugutom. Alalahanin mo rin sila. Subalit, huwag mong titiisin na huwag silang kumakain. Mga minamahal ko, kung totoo lamang ang tao at magpapakatotoo pa, patutunayan ng Ama, totoo siya. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong ringgin kayo ng Ama. Alam kong ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Bakit po laging maraming hagis dito? Yung mga taga-ibang bansa po, ay, kakaunti kang binigay sa amin. Kaya nagtatamasa naman po yung mga nasa tabi doon. Buhay po ba ang Diyos? O, kaya ayan po, ang dami ng initsa sa inyo. Mga minamahal, tabi-tabi. Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Napakahiwaga niya. Napakabuhay niya. Huwag na kayong sumunod.
Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama. Napakadakila ng Ama. Ngunit salamat nga po sa Panginoon, napakabuti niya kapag hiniling ninyo na kayong mga mag-asa-asawa, ano po? Pagka yung mga kapatid ninyo, hinihiling nyo sa Panginoon na yung mga asawa ay matuto rin kayong mahalin, darating din po yung takda na mamahalin din kayo ng mga asa-asawa nila. Sige po. Kasi po, para mahalin din kayo, matuto rin kayong magmahal. Baka naman po gusto nyo minamahal kayo ng hipag nyo, ng bayaw nyo, kayo naman ay di marunong magmahal. Dapat magmahal po kayo para kayo din ay mahalin. Ganyan lamang po yan Sabi nga ay, give and take. Ganon po ba yon? Bigayan lamang Hindi yung bigay ka ng bigay, kabig ka ng kabig, ayaw mong magbigay. Kailangan po ay magbigay ka at kakabig ka rin. Para ba yung sugarol? Sakin. Gusto niya pakabig ng pakabig, panalo ng panalo. Huwag po ganon. Kailangan walang tusukan. Pantay ang laban. Buhay po ba ang Diyos? Para nang sa gayon, hindi man nakakaunawa sa una, pag naipaliwanag mo, makakaunawa na rin. Basta ang mahalaga, maging mabuti ang pag-uusap. Huwag yung padarag-darag. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. Patnubayan kayong lahat. Pagpapala ng amay laganap, tanggapin ninyong lahat. May tanong po ba kayo? Wala po? Tayo na po. Umilera po kayo ng 7.